Okay, ito na yung status ng ating project. Okay, we have the base, we have the guns here. So, sa plastic para hindi mawala. Ang dami kasi yung accessories niya. And this is the action figure. So, nag-apply na ako beforehand ng shadows. Pero ito yung technique na gagawin natin. So, first mag-apply tayo ng darks ng shadows. Ito yung darker spots dun sa action figure. Then you have the mid-tone. Yung mid-tone, pwede kayong mag-decide kung babaguhin yung base coat nito or wari, itong cape, gagawin yung green or blue. Pwede nyo muna i-base coat to tapos apply kayo ng shadows. Pero this time, we will leave this as yung color ng surface. So in this case, ang wari dito, dito na lang sa figure. Para dito, yung pants niya ay medyo dark, very muted or very muted na sky blue. Yan. Tapos, yan. Una muna darks, and then ito yung mid-tone, hayaan lang natin siya, wala tayong gagalawin dyan. And then we are going to add highlights. Highlights level 1. Ito. Highlights level 1. After ng highlights level 1, we're going to do line art. Ito yung line art, ito yung ginagamitan natin ng fine brush. After ng fine brush, yung line art, we are going to proceed with highlights 02. Ito na yung final na step or final process. So una, darks, mid-tone, highlights, line art, tsaka highlights 02. Okay, start tayo rito. Dito nakapag-apply na ako ng black. Ayan na. Pero simulan natin dito sa pants niya. Since ayoko ng black sa pants, dagdagan natin ng dark blue. Gawin nating dark blue yung pinaka-dark niya. Ito. Dito, start tayo dito sa baba. Ayan. So, ito yung pinaka-dark na color. Ayan. Ang gamit kong brush dito, parang bristle brush na flat. Nabili ko to sa Duvier from Duvier SM North. Ayan. Dry brush lang yung ginagawa kong method. So, minsan yung mga sculpt, meron dyan yung mga lines. Yun na yung magdidictate kung nasan yung mga shadows. Ayan. Don't worry about details. Makapag-detail naman tayo sa last na step. Ayan. Okay, we are done with the shadows or dark parts ng execution natin dito sa pants. Tapos dito rin, ang gagawin naman natin dito sa face naman, tsaka dito sa skin. So for the dark parts dun sa skin or the shadow parts, mag-apply, ito yung gagawin natin, leather brown from Hero Paints. Okay, for the face, mag-prepare lang tayo ng cotton buds para ma-absorb agad natin yung paint if ever merong excess. Okay, so dito, brown wash. Okay. Yan, usually yung pinaka-dark na parts dito sa ilalim sa paligid ng eyes, eye sockets, around the nose, sa ilalim ng nose, dito sa may gilid ng mouth, dito sa may beard area, sa ilalim ng cheekbone. Yan. Para makapag-create tayo ng depth. Okay, dito naman sa base, maglalagay din tayo ng mga shading para makapag-create ng depth. Yan. Usually, dito sa mga malalalim na parts ng drapery, yan, corners. Yan. Don't be afraid to execute yung mga gusto nyong gawin. Kasi meron naman tayong creative freedom to do everything that we want. We have the capability, meron tayong mga resources. We have Lazada, we have Shopee. Yan. Diyan lahat ng pintura, Armored Komodo, Hero Paints, lahat ng paintbrush. We have physical stores, we have online stores, i-deliver pa sa bahay, di ba? Right to your doorstep.
Alright, this is the head armor. Gawin lang natin yung mga deeper parts. Ayan. I'm using a bigger brush here para madaanan natin yung malawak na part ng mga spaces, and I'm not worrying about the details can come right after the very last na process natin. Kasi details, madali na lang yun mga ma'am, sir, ma'am. It is easier to do. Pwede ka mag-detail hanggang gusto mo. Super masaya mag-detail, sobra detail work. Pero ang ginagawa natin ngayon, let's do the broad strokes muna, and then we go with the finer strokes. So that's why I'm using a larger brush to not focus on the details but dun sa overall look. Yan. Kasi pag maliit na brush yung ginamit natin, meron tayong tendency na mag-focus na lang yun dun sa part na yun. Tapos ang dami pa pala natin gagawin, di ba? So yan, we're done dito sa base. Our next step, we are going to use PH149 Light Turquoise from Armored Komodo. Yan, dito na tayo sa third na tile, yung Highlight 01. Let's be very careful na wag tatamaan yung kanyang face. So yan, highlight lang natin. Tanggalin pa natin yung moisture kasi the dry brush dapat natin yan. Okay. Oh, that's better. Okay. Ingatan nyo lang na wag tatama dun sa sa face. That's why I'm using a finer brush. Right here, dito sa grenade. Dito sa kanyang gloves. Yung dry brushing gagamitin natin. Next step na gagawin natin, we are going to use PH179 Black Armored Komodo Water-Based Primer for our line art. So ito na yung status ng ating base. Nag-apply na ako ng iba't ibang mga colors using dry brushing. So you have yellows, the oranges, the browns, the earth tan, the purple, the violet. Tapos dito meron din turquoise. Yan. Halo-halo na mga moms. Para lang magkaroon ng contrast. Ayaw ko lang siyang, mas preferred ko lang to versus yung gray lang yung bato. So I want to use mas vibrant na colors. Okay. So we are going to use a very fine brush para dito sa line art. Gamitin natin to mag line art tayo dito sa face. Hindi ko alam kung sino to pero i-research ko na rin. Nakita niyo ba? Okay. Okay, brush control lang tayo rito. Okay. Okay. Tapos dito sa side. Okay. Something like that. Tapos dito rin. Okay. Okay, done na tayo sa face. Ngayon naman, we are going to use a slightly bigger brush. Round brush na merong fine tip. So we can glide through the crevices. Kunwari dito sa... zoom out natin. Okay, dito sa kanya. Sa mga drape, sa mga folds, we can get in there. Then, we can do some strokes. Yan. Yan. So ito yung mga deepest parts ng ng mga folds, kaya black siya talaga. Okay, after that, pwede na tayo mag-add ng highlights using PH180 White from Armored Komodo water-based primer.
Okay, we can apply highlights here sa eyebrows. Ito. We can also add parang mga comic book style of illustration, yung mga lines. Pwede rin dito yung shine or yung sheen. You can come across here. Yan. Across the head armor. Cheek. Okay, we are done with the base. Ito na yung kanyang appearance. So you have the top, the sides. Yan. So you have the head armor with the highlights. Tapos may mga, I don't know kung, I think this is a shoulder armor. And then you have the drapery or cape with the white highlights. And let's proceed dito na kay Cable. Let's start with the hair. And very thin lines lang naman. So, brush control. Okay. Pwedeng darker siguro dito sa my forehead. Tapos, as you go along, yan, medyo mas nagfe-fade dun sa dun sa brush up na area. Yan, or dito sa top part. Yan. This is the progress on the face. So we have the left side, and then the right side, then you have the hair. Tapos ito yung gagawin natin sa buong surface ng action figure. So lalagyan lang natin ng line art kung paano tayo mag-illustrate using comic book illustration, kung paano kayo mag-drawing sa 2D sa paper, you can apply here sa 3D. Pero may learning curve kasi ano siya, tactile. So 3D siya, nahawakan. Di tulad dito. So demo natin. If you're going with inks, you're drawing with inks, tapos using comic, you can use yan. Kaya ito yung shape, no? You can use this type of lines. You can use different thickness. So you have thick, you have thin, curve. You can use cross hatching. Yan. Pwede natin i-apply yan dito sa surface ng action figures natin. Okay? So yan, balikan ko kayo kapag tapos na siya. Alright, we are done with the project Cable. Thank you very much, client from Mexico. Ito na yung isa sa 4 na figures na ipapadala natin sa client natin. So thank you very much for this opportunity na makapag-customize ng Marvel Select Cable. So this is the front. The rest of the figure kinustomize natin real time sa Facebook Live. So if you want to see me paint live, add me up on Facebook. My name is Rain Cifra on Facebook. Sa YouTube, Ralph Cifra. Okay, so ito yung front. Here's the side. Tapos here's the back. Tapos meron din tayong bullets dito sa arm. Naglagay na rin tayo ng mga additional highlights, ng mga shadows. And then sa Facebook Live, in-apply ko din yung burnt metal effect na meron tayong copper, purple, blue, and black. So yun yung mga ginamit natin. Meron din akong separate tutorial na ginawa ko rin. In-upload ko rin dito sa YouTube channel. And also we have the base. So yung base natin, mas ginawa ko siya mas vibrant. Yung mga rocks, hindi lang siya gray. So pag tinayo natin si Cable, mas ganito yung itsura niya. Mas vibrant yung effect. And then pahawak na natin yung mga guns para ma-photoshoot na natin. Okay, tapos itong mga pistols, pwede natin siya equip sa likod. Itong baril na to, pwede natin siya i-mount dito sa kanyang left na shoulder. Meron siyang parang naka-extend na armor plate or some sort of mechanism para ma-mount ito. Kaso medyo loose, kaya nag-add tayo ng glue tack para mahawak or para stable yung baril.
Dalawang pistols dito sa kanyang holster. Okay. Okay, pwede pala iyan, pwede pala idiin yun. Meron palang slot para secure yung pistols. And then, ito hindi ko alam kung saan. Hindi ko alam kung kinakabit ba ito dito. Pwede siguro, no? Parang additional na weapon. Something like that. Lutak na lang din natin. Yan. Tapos itong knife dito. Yan, medyo push lang natin na onte. Ayan. So, done na tayo kay Cable. So, ito na yung kanyang appearance na may weapon. Hindi mabababa yung kanyang kamay. Talagang naka-angle yung kanyang hands. Ay, pwede nga pala hawakan to. No? Bahawak natin yung isang baril. O kaya knife. Knife kaya. Teka. Okay, so ito na yung final na look ng ating Cable. If photoshoot na natin. So, pag nilagay natin siya rito sa base, yan. So, 360. So, you have the right side, the front, the left side, and the back. Ito yung back. So, we have the knife and the holster with the pistol. So, very useful talaga yung mga blue tack kasi pwede nating, non-destructive siya. Pwede nyo i-remove, walang residue pag tinanggal. Kaya I really love the blue tack material para sa mga toy customs na ginagawa natin. And yun, masaya-masaya ako sa opportunity na to na makapag-customize nga ng mga ganitong klaseng action figures. And I'm really happy na po-provide ko yung gusto ng mga clients natin from people all over the world. Thank you very much from the US, Argentina, Mexico, Australia, and yun, both local and international clients. I provide toy customization services. Okay? So yun lang mga ma'am sir. If you want to know about the price, ang price range nito ay around $280. So next year, magtataas na tayo and I'm fully booked until the end of 2025. Sobrang dami natin gagawin mga ma'am sir. Nakapila na si Beast. We have Iron Man Mark 85 na battle damage. And yun mga ma'am sir, maraming pa tayong projects. Maraming salamat sa inyong support. And sa mga next couple of weeks, we are going to focus on X-Men 97 na mga action figures. So yan, medyo close up si Cable, close up yung kanyang face. Okay, we have the grenades, canisters, pouches, napakarami niyang pouches, grabe. Tapos yung metal arm, the pistol with the burnt metal effect. Yan. Tapos yung massive gun, and then you have the knife. There you go, mga ma'am sir. I'm really happy with this. And yun, isasend ko na yung mga photos and videos to my client. So para so he can see yung status ng project na sabihin ko tapos na siya, magre-report na ako. So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.